ay nariyan pa rin sa aklat ng Revelation 13. Inuuna po natin ang mga talatang ito para hindi natin makalimutan yung mga ating tutuklasin na mga maliliit at sikritong pangyayari na mga bagay na siyang bumabalot ngayon sa buong sanlibutan. Kaya naman atin itong tinutuklas mga kapatid para ating maalamang mabuti na tayo ay nasa huling panahong yugto ng atin pong pagtilingkod. Hindi po ito biro, kapatid. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang kanyang ilalatag at kung ano ang kalagayan ng atin pong sanglibutan. Parang iniikot-ikot lang tayo. Kaya doon po sa aking comment section, sa akin pong account, mayroon pong nag-comment na parang ibinabalik lang natin. Hindi po. Ipinapaalala natin, mabuti ito, inisa-isa natin, ating inihahayag, ipinaalala natin sa buong sanglibutan kasi marami hong hindi nakakaalala nito. At lalo tigit, doon po sa ating mission statement sa ating iglesia, marami pong nakalimot riyan. Maging tayo na nandito sa loob ng ating iglesia, nakakalimot po tayo dito sa atin pong tinutuklas. Kaya natin ito itinutuloy mga kapatid kasi ang tao ay madalas makalimot. At ang nakalimot nito, maging sa statement ng atin pong iglesia, ang atin pong misyon ay atin pong ipaalaala. Ang sabi po sa ating misyon, dadalhin natin ang mensahe ng pabalita ng tatlong anghel. Saan? Sa buong sanlibutan. Yan po ang laman ng ating church statement o statement natin sa atin pong iglesia. Tayo ang magdadala ng mensahe ng pabalita ng tatlong anghel sa buong sanlibutan. Kaya natin binubuksan. Yun pong ating pag-aaral dito sa series number 2 na ito ay final warning ng atin pong Panginoong Hesus mismo. Yung atin pong karanasan ngayon sa buong sanglibutan, nagbigay na yan ng babala sa ating lahat na darating at darating ang isang panahon na hindi natin inaasahan na mangyayari ito sa ating sanlibutan. Hayaan na nga po yung mga pangyayari yan. Nire-review lang natin ng konti. Ito ba ay nakasulat sa aklat ng ating Panginoon at ang pagdadala natin ng Ebanghelyo sa buong sanglibutan? Oh yes, mga kapatid. Nariyan yan. Kaya binigyan tayo ng paalaala para ating maalaala ang mga mangyayari pang susunod sa atin pong buhay. Eh, di ho ba napakaganda sapagkat ipinapaalala sa atin ng Panginoon na mayroong mangyayaring ganyan, handa ang mga anak ng Diyos. At atin pong reviewin konti mga kapatid. Naalala nyo na tayo ay nag-aral ng 7 salot? Yan din ay mga paalaala ng Diyos para po sa atin, para hindi tayo tatamaan ng kanyang galit. Ito yung laman ng atin pong pinapaunang mga talata para hindi tayo makalimot sa atin pong kalagayan. The final warning, end of time, ito yun, yung ating kalagayan. Kaya nga tayo ay maghanda sa mga ganitong bagay, kapatid, kasi ipinapauna na sa atin ng Diyos kung ano ang mangyayari. Gusto ko lang kunin yung mga maliliit na bagay dito na nakalimot ang mga anak ng Diyos. Kaya natin ito hinahayag sa mga anak ng Diyos at sa buong sanglibutan sapagkat ang magdadala ng mensaheng ito walang iba kundi ang mga anak rin naman ng Diyos. Basahin po natin. Ipinapauna lang natin. Lagi kong ipinapaalala. Ipinapauna natin ang mga talatang ito. Review ito sa atin. Pero ang lundo ng atin pong pag-aaral, yung laman anang mensahe ng pabalita ng tatlong anghel. Okay? Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat. Doon kasi yan po yung magandang balita version. Dito kasi sa akin,
waring nasugatan na ikamamatay. Dito ay parang, dyan po ay atin pong tutuklasin siya. Sapagkat yan ang gagamitin nating salin sa banal na kasulatan. Ang isa sa mga ulo ng halimaw ay parang may sugat halos ikamamatay. Alam po natin na ang halimaw na binabanggit sa aklat ng Apokalipsis, yan po ay isang kapangyarihan, authority. Ating ipinapaalala yan sa lahat. Na yang kapangyarihan na yan ay nagkaroon ng sugat na ikamamatay. Ibig sabihin, ang kanilang power, ang kanilang lakas ay biglang humina. At ito ay nangyari noon yan sa mga nakaraang pag-aaral natin. Kasi ang mga talatang ito, kapatid, mayroon tayong lundo na ating tutuklasin dito sa ating series number 2. Kung hanggang saan man ito magtatapos, doon tayo hihinto sapagkat ito ang mga huling pabalita ng atin pong Panginoon. Mayroon pong mga comments na nangyari dyan. Marami. Para bang ipinapalimot na sa atin ito ng atin pong denominasyon. No. Lagi itong isinisigaw sa buong mundo. Hindi lang ho tayo ang nangangaral nito. Parang i-translate lang natin ito sa salitang uwikang Tagalog. Marami pong nangangaral nito, kapatid. Kaya ito ay paalaala na sa atin sa buong sanlibutan. Gusto ko pong kunin ito. Ngunit gumaling. Ibig sabihin, ang kanilang kapangyarihan muling nananalasa sa buong sanlibutan. At ito ang resulta. Nakita ito ng Diyos. Nung nanalasa ang kanilang kapangyarihan sapagkat gumaling ang sugat na ikamamatay, namangha ang buong daigdig sa nangyayaring ito at nagsisunod sila sa halimaw. Kapatid, this is the final warning. Pang-universo, pang-buong sanglibutan. Kasi nung gumaling ang kanilang kapangyarihan, ang buong lupa ay nanggilalas sa kanila. Ano ibig sabihin ng nanggilalas? Sumunod sa kanila. Nagsisunod sa kanila. Ito ang ayaw ng Diyos, kapatid. Sapagkat dapat tayo'y magsisunod sa Diyos, hindi sa kanila. Inakita ito ng Diyos. Advance kasi ang Diyos, kapatid. Nakita ng Diyos na ang buong sanglibutan ay sumunod sa kanila, kaya binigyan tayo ng final warning. At ang isyo, bakit sumunod sa kanila? Ibig sabihin, Romans 6 verse 16, kung saan mo ilalagak ang iyong pagsunod at pagsamba, doon ka nasasakupan, kapatid. Kaya mag-ingat, ito ay warning sa atin ng ating Panginoon. Napakaganda na sa tuwing umaga, ating magisnan na ang babala ng Diyos sa kanyang mga anak sa huling kapanahunan, atin pong mararanasan. Kaya ang final warning ng ating Panginoon, lahat ng tao sa buong mundo sumunod sa Kanya, saan naroon ang mga anak ng Diyos. Kaya ito yung maganda. Kasi kung ang mundo man ay sumunod sa Kanya, sa kanilang kapangyarihan na gumaling at nanalasa sa buong sanlibutan, ang mga anak ng Diyos alerto. 24 oras, kapatid. Hindi tayo susunod riyan. Kaya nga ang final warning, hindi lang sa mga anak ng Diyos, atin itong ibahagi sa buong sanlibutan. Sinamba sila ng lahat ng tao. Ang dragon, kapatid, alam na natin yan. Sinabi na nga natin yan sa unang pag-aaral natin. Kaya ito ay refreshment, review. Sinamba nila ang kapangyarihang ito. Alam na natin kung sino yan. At alam na natin kung ano ang kinahinatnan lang. Ang sa atin lang, kapatid, paano tayo mahanda ang ating mga sarili na sa atin pong ginagawa, hindi tayo maligaw at tayo ay nasa linya ng katotohanan. Kaya napakabuti ng Panginoon para po sa atin. Pinahintulutang magyabang ang halimaw na ito. Manlait sa Diyos. Alam ng Diyos, kapatid, kung anong mangyayari. Sinamba siya, sinunod siya ng sanglibutan,
nagawa pa niyang manglait sa Diyos. Ito yung kapangyarihan na sinasabi natin. Ito yung propesiya na atin pong binabanggit. Tandaan po natin, sa aklat po ng Revelation, marami pong mga paalaala sa atin. Yan ay isang kapangyarihan na bumalot sa sanglibutan at ang sugat na ikagagaling. Ayan po kapatid, na kahit sa YouTube, kahit sa internet, magbukas kayo, yan din ang mensahe na ibibigay sa inyo. Kasi ito ay ating paalaala sa lahat ng mga kapatid. Na huwag tayong makalimot, kailangan natin itong dalhin. At alam niyo po ba, ang nilalaman ng mensahe ng final warning, magugulat tayong lahat, kapatid. Magugulat tayo. Bakit? Hindi kasi natin alam na habang tayo naglilingkod sa Diyos, ang kaaway na riyan pumapasok sa ating iglesia, ilalayo tayo. Number 1 na pumapasok dyan sa ating iglesia, wala ng 3 angels message na dapat nating iminsahe sa buong sanglibutan. Kumakalat ngayon yan sa buong sanglibutan, kahit dito sa ating bansa, Pilipinas, kumakalat yan. Huwag na nating iaral ang 3 angels message. Sundin pa natin yon? Hindi. Kasi ang atin pong mission statement, magdadala tayo ng mensahe sa buong sanglibutan. Yung mensahe ng 3 anghel, yung pabalita na yan, yan ang ating dinadala. Kaya dito sa ating series number 1 and 2, atin munang inihahayag kung ano ang maging kahinatnan ng sanglibutan. Paalala para sa atin. Bukas ng umaga, unti-unti nating buksan, kapatid, kung sino ang nagdadala nito at ito ang nananalasa ngayon sa buong sanglibutan. Kaya mayroon tayong inaabangan. Series number 3, atin siyang tutuklasin. Ilalabas na natin kung ano ang kanilang itinatago na mga bagay na siyang pumapasok sa ating iglesia. Ang kanilang kapangyarihan, mananalasa yan kahit sa bayan ng Diyos. Okay? Kaya dito makikita natin, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kaaway, ang ating sanlibutan. Ngunit, nasa ilalim tayo ng kapangyarihan ng kaaway ng Diyos, ang atin pong Panginoon hindi nagkukulang yan. Tandaan natin, maraming sumasamba sa Kanya nang gilalas ang buong sanlibutan. Saan naroon ang mga anak ng Diyos sapagkat ito ay hinawakan na ng kaaway ng Diyos ang ating sanlibutan. Pinamumugaran ng kasamaan ang sanglibutang ito. Kaya ang final warning ibinigay ng Diyos sa ating sanlibutan. Huwag niyo pong kalimutan, bukas ng umaga, ihahayag natin unti-unti kung ano ang nasa loob ng Revelation 13 at ano ang nasa loob ng Revelation 14. Mga kunti lang ito, kapatid, na mga bagay na ito yung ating tutuklasin kasi tayo ay hindi maliligaw ng landas na atin pong tinatahak. Dito lang tayo. Ang atin pong series number 2 at ang ating series number 1, inihahayag natin ang mga talatang ito para hindi tayo makalimot sa laman ng ating sanglibutan, sa laman ng mensahe ng pambuong sanglibutan. Tandaan po natin, mga minamahal, mga kapatid, dito po sa ating ginagawa, sa EBS Voice of Hope Music Ministry, ating ilalahad at ilalantad natin ang ebanghelyong ito. At ang ebanghelyong ito, ang final warning ng ating Panginoon. Dapat natin itong maisa puso, maisa isip, kasi tayo'y tumatahak sa isang magulong sanlibutan. At ang magulong sanlibutan ito, ang mga anak ng Diyos involved sa sanglibutang magulo. Kaya hinawakan man tayo ng buong kapamahalaan ng kaaway ng Diyos, nariyan ang ating panghahawak sa ating Panginoon. Mahal tayong lahat ng Diyos. Kaya inilalabas niya ang ganitong klaseng pag-aaral sa atin pong iglesia. Maging sa buong sanglibutan na ihahayag natin sa pamamagitan ng ating programa sa media ministry
na ang mga makatotohanan ito, kapatid, hindi natin pwedeng ipagliban ang mga ganitong klaseng bagay na nangyari sa ating sanlibutan. 1 and 2 series. Bukas series number 3. Unti-unti nating tutuklasin, kukunin ang mahalagang bagay na atin pong tinatahak. Ito po ang ating dalangin sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen.